Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Okay? Sa zodiac sign na Pisces, Lola Baby nagpapakilala from Belgium. Isa lang pong like, subscribes, and share para po lumago ang channel ng Lola. Okay? So, Pisces, handa na ba kayo for the second week of February para sa inyong blessing sa kaperahan at pag-ibig? Huminga kayo ng malalim at buksan ang puso ninyo. Tingnan natin ang energy mo for the second week of February. Okay? So, ang tema, okay, ng tinatawag month of January, ito is may kinalaman, okay, sa tinatawag na Aquarius. Okay? So Aquarius has something to do about the ending and the beginning, a new pace, di ba? A new relationship, a new transition. Are you ready for transformation? Di ba? Yan. Pagputol sa mga toxic cycles. It's all about new direction. Okay? So, tingnan natin ha, dalawang energy, love and money. Okay? Tingnan natin kung may mga paparating ba, unexpected financial, paparating na pera, opportunities opening, meron bang bonus, promotion, or gift or rewards. Sa pag-ibig, meron bang posibleng confession, posibleng surprise, o babalikan ka ba ng mahal mo? O magkakaroon ka ng kapartner. Okay? If you are a single. Okay? So kung makaresonate man kayo, paki-like naman po. Isa lang po like at comment. I claim, di ba? Huwag kalimutan mag-subscribe para sa daily reading ng Lola Baby. So let's see first the energy of love. Di ba? Yan. Saan man tayo dalhin, pag-ibig sa puso, family, di ba? Maring siblings, friends, relatives, di ba? Tingnan natin. Carrot, opportunity, or windfalls. Yan ha. Ang ganda ito. Baka mayroong pupunta sa inyo. Okay? Mag-o-open ng magandang opportunity. Di ba? Rabbit, too much concern with sexual matters, di ba? La 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 la. Ay, bumukas. Cain, pay attention to your health, Pisces. Okay? Huwag ipagwalang bahala ang inyong nararamdaman if ever meron kayong nararamdaman, di ba? Ladder climbing toward a success. Okay? So, tingnan natin ha. Ang tinatawag, gagamitan natin ang tarot. Di ba? Yan. Para sa ating mga mahal na Pisces. Weather, water, elements. Tingnan natin saan ito patungo sa inyong tinatawag na love. Oh, la 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 la. The Five of Cups, la 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 la. So, ibig sabihin nito, merong nagdadalamhati. Merong nalulungkot, naghihinagpis, di ba? Maybe it has something to do about sexual matters, di ba? Yan. Di ba, maaari ito tinatawag, nakakaramdam siya ng insecurities, inferiorities, di ba? Baka natatamaan ang kanyang ego, yung kanyang pride, di ba? Baka napipintasan siya, di ba? Okay. So, natatamaan ang kanyang tinatawag sexuality, di ba? Too much concern. Maring tinatawag, hindi niya makita yung expectation niya sa kanyang person, di ba? Maaari ito tinatawag mga nagdaang relationship sa kanya, di ba? It has something to do about sex, partners, di ba? It's like parang pinagkaitan na ako ng panahon, hindi ko na nakita ang aking true soulmate. Next energy. Okay.
So, yan ha, kita ninyo. Okay? Yan. It's like disappointed, either tinatawag na merong pagtatalo, di ba? Kaya may disappointment, pagtatalo sa pamilya, kapatid, di ba? Maaari sa magulang, siblings, sa person mo, sa partner mo, di ba? Yan, hindi. It's like meron ditong ayaw magpadaig, okay? Magpatalo, okay? It's like sabihin na natin itong taong ito is may pagka-egoistic, di ba? So, ito na, okay? The ladder, climbing towards success, okay? Maaari ito tinatawag marriage, okay? Yan, relationship, okay? O magkakaroon dito ng tinatawag opportunity or windfalls of money. Maybe kung kayo may mga asawa ka, partner, di ba? Maybe hinulugang taktak, huhulugan niya kayo na tinatawag na regalo. Maybe in the form of money o kaya a trip to Europe, di ba? Maybe jewelries, di ba? So for some of you here, it's about tinatawag, ang pangarap ko'y maaabot ko na, di ba? Makakapag-asawa na rin ako, di ba? Yan. Sa hirap at ginhawa, okay? Magkasama kita. Baka naman ito yung tinatawag na anniversary, 25 anniversary, married, di ba? O kaya 50 years anniversary married, 75 years married, di ba? Ibig sabihin nito, for better or worse, napagtagumpayan, di ba? So narito ang tinatawag na death, okay? So for some of you here, nakikita ko it's about your health, di ba? Pay attention to your health, okay? So meron din dito tinatawag opportunity or windfalls. Maybe sabihin na natin from your spouse, partner, family, di ba? Sabihin na natin baka ito has something to do about a legacy, windfalls, tinatawag insurance, di ba? Maaari tinatawag na ano tawag doon? Properties, i-gift sa iyo, di ba? Maybe ito yung tinatawag will and testament, you are part. Okay? You are part. Okay? So, yan o. Kaya kita nyo, gaganda ang kapalaran nyo. Maybe yung tinatawag, matatagpuan mo rin ang iyong true love, true soulmate. Diba? It's like hindi habang panahon is magdurusa ka. Diba? So, sa hirap at ginhawa, magkasama kita. Diba? Yan o. So, it's about tinatawag your true soulmate. Okay? For some of you. Yan, magpapanagpo, magpapangita. Ikaw na ba ang hinahanap ng puso? Yan ha. So, tingnan natin. Yan. Success. Ibig sabihin nito. Yan. Ikaw lang pala. Bakit ang tagal kitang bakit ngayon lang kita nakilala? Diba? Yan o. Ibig sabihin, kampante sa isa't isa. Diba? Soulmate sila. So, tingnan natin ang tinatawag the energy of your money. Okay? Para sa mga Pisces. Diba? So, ibig sabihin nito, settle down. May mga magsa-settle down na sa inyo. Papakasal na. Either sa west or sa tinatawag simbahan. Okay? So, ibig sabihin nito, for some of you, kaya meron ditong kalungkutan. Diba? It's like tinatawag, hindi mo na natagpuan ang kapartner, ang tunay na taong magseseryoso sa iyo. Diba? Yan, maaaring sabihin na natin, itong taong ito very narcissistic. Diba? Baka itong mga nakakatagpo ninyo, nakakapartner ninyo is pambihira. Yan ha. Kumbaga dito hindi makasundo kahit ng inyong mga kamag-anak. Diba? So, kaya narito ang tinatawag na the death. Okay? Pagbabago. Darating din. Huwag kayong mawala ng pag-asa sapagkat lumabas ang the wheel of fortune. Magbabago din. Diba? Kaya dito narito yung tinatawag na pag-ibig, mas na lang ginawa mo. Ikaw na nga. Ay, tama na nga. Okay? There is a freedom. Okay?
sa inyong pamimera. Okay? Family. Okay? Sa pamimera. It's like tinatawag, ang kwarta ko, kwarta din nila. Ang kwarta ko sa family ko laang napupunta. Yan, pagpapasalamat. Very thankful. Diba? Respect. Okay. You got respect. Yan ha. You will receive respect. Okay. Let's see your money. La 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 la. Oh, la 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 la. Ano ga ang freedom? Wait muna ha. Alam ko freedom. Peace, tranquility. Peace, treaty. Yan o. Freedom pala ko. Halimbawa sabihin na natin merong mga alitan, misunderstanding, di ba? Conflict inside family. Magkakaroon ng tinatawag peace talk. Peace man. Di ba? Tranquility. Yan o. Di ba? So tinatawag family. Okay? So, it's like kung kayo mag-asawa, di ba, matatapos ang inyong giyera patano. Okay? La 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 la. So, nakikita ko dito yung tinatawag na maaring merong issue about money, di ba? Yan. So, meron ditong pagkakagastusan, di ba? There is a celebration, family celebration. So, nakikita ko lalabas ang pera, di ba? O magkakaroon, sabihin natin, baka may raise, di ba? Merong tinatawag na windfall of money, sabihin natin increase ng wages, kaya may celebration. Magsa-celebrate buong family. Okay? So, ibig sabihin nito yung tinatawag na there is a competition. Di ba? Yan ha. Sa trabaho. Malakas ang competition sa trabaho. Di ba? So, ibig sabihin nito yung tinatawag, hindi naman kayo, hindi naman sila na-intimidate sa inyo, di ba, sa inyong galing. Especially sa pagkita ng pera. Di ba? Manapa, tinatawag na, it's like they are your soul, friends, soul, family. It's like, para kayong mga magkakapatid lang sa trabaho. There is no competition, di ba? Nakikita dito, hindi ka panganib sa kanila, di ba? Hindi rin sila panganib sa inyo, di ba? So, meron dito tinatawag, matapos mong tulungan, matapos mong, it's like tinatawag, narab na nga ang iyong kaperahan, hindi pa sila marunong magpasalamat. Dankbarheit, di ba? Hindi sila marunong magpasalamat. Okay? Matapos mo silang tulungan financially. Di ba? So, ibig sabihin nitong tinatawag na the four. Okay? The four of swords. It's all about pagpapasalamat. Di ba? Okay? Ibig sabihin nito yung tinatawag na yung respeto nyo sa Panginoong Diyos. Di ba? Yan. Maybe ito yung tinatawag pagbabago. Magbabago ang inyong financial status. Yan. Kaya dito nakikita, no? Tinatawag na pagpapasalamat. Di ba? Yan. Tumatanaw kayo ng utang na loob. Diba? So, let's see. It's more about, sandali lang. Ha? It's like, malaki ang respeto mo sa Panginoong Diyos na siya ikaw itinutulungan. So, for some of you here, ibig sabihin nito, maririnig ka na rin. Diba? Your voice will be heard. Okay? Your action will be heard. Your participation will be heard. Okay? Your contribution will be heard. For some of you here, ibig sabihin nito, tama na. Tama na. Tapos na. Ako naman. Diba? Ako naman. Tinatawag na, I also deserve respect. Diba? Yan. Maaari for some of you, tinatake advantage kayo sa trabaho. Maaari dito yung tinatawag, may mga nambubuli sa inyo sa trabaho o kayo sa family. Diba? So, it's more about tinatawag, I'm also deserve a respect from you. Diba? Tama na. Okay? Ako naman ngayon, diba? Kung dati, oo lang ako ng oo, ngayon, kayo ang babaw sa akin. Diba? So, that's what I see for you. So, kaya lumabas ang the wheel of fortune. Diba? Okay, the Sagittarius. Yan ha. So, ibig sabihin nito, blessings.
when it comes to your money, trabaho, investment, if you're a social media bloggers, di ba, whatever you are doing, it has something to do about money. Ayan, oh. Ibig sabihin nito, malaking ganansya. Okay? There is ay malaking ganansya ang papasok, malaking kaperahan, malaking abundance, blessings, di ba? Yan. So, ito yung tinatawag na papasok. Yan, no? Kita nyo. Magkakaroon ng transition. A very, very big transition. Okay? Yan, sa buhay nyo. Hindi lang ito sa pera. May kinalaman din ito about relationship nyo sa mga kasama nyo sa trabaho, even families, friends, di ba? Society. Thank you very much.